ثورة الجياع، ثورة أهالي مخيم جباليا، ثورة شمال قطاع غزة. هدول ناس جعانة، ناس عندهم أطفال مريضة، ناس عندهم أطفال مش عارفة تنام في دورها، ناس مدمرة، ناس بتنام في المجاري. Mga sibilyang Palestinian sa Gaza, galit na galit sa Hamas at sa mga leaders nito. Sinisisi ng mga mamamayan sa Gaza ang militanteng grupo ng Hamas at sinasabing hindi ang Israel ang siyang dahilan ng patuloy na pagdanak ng dugo ng mga Palestinians. Sa tuloy-tuloy nga na digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel Defense Forces, mas lalo lamang lumalala ang humanitarian crisis sa buong Gaza. Sa napipintong paglusob ng Israeli forces sa Rafah City na nasa southern part ng Gaza at malapit sa Egyptian border, tinatayang aabot sa 1.5 million na Palestinians ang maapektuhan sa mga kaganapang ito. Kung inyong matatandaan, walang patid ang sinasagawang airstrike ng Israel para tugisin ang Hamas. Subalit ang mga pag-ataking ito ay mayroon lamang napakaliit na epekto, lalo na sa mga top leaders at commanders ng militanteng grupo na patuloy pa nga ring nagtatago sa mga tunnels patungo nga sa Egyptian border. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Paglilinaw lamang po para sa ating mga masugid na mga taga-subaybay. Hindi po tayo isang profesional at hindi rin po tayo isang news outlet. Kaya hindi ko sinasabing ang mga detalye na ating nakalap ay ang buong katotohanan. Ang mga impormasyon na ating nabanggit sa video na ito ay ating pong sinaliksik at pinag-aralan ng mabuti gamit ang mga open sources at ang mga lumalabas na mga balita sa iba't ibang pahayagan at news media outlet. Maraming salamat po. Nang pumutok ang balita ukol sa naganap na pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7, 2023, marami ang mga sibilyan na nagtipon sa mga lansangan upang magbunyi at makiisa sa pag-celebrate at pagpuri sa mga militanteng grupo. Subalit dahil nga sa mas umiinit na labanan ng Israeli forces at ng Iran-supported militia, tuloy-tuloy ang pagdanak ng dugo at mas lalo lamang dumarami ang bilang ng mga casualty na ang karamihan nga ay mga naipit lamang sa bakbakan. Ang mga pag-atake ng Israel Defense Forces sa mga border cities ng Gaza ay malaki ang naging epekto sa mga Palestinian refugees na inaakalang ang Rafah City ay magiging ligtas para sa kanila. Sinisisi ng mga taong ito ang Hamas dahil napilitan silang lisanin ang kanilang mga tahanan nang sumiklab ang digmaan sa loob ng teritoryong ito. Lalo pa nga tumindi ang galit ng mga mamamayan sa Gaza nang lumabas ang mga video footage kung saan makikita di umano ang Hamas boss na si Yahya Sinwar na tumakas na kasama ang kanyang pamilya gamit ang mga tunnels patungo sa Ehipto. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsagawa ng pagpuprotesta ang mga sibilyang Palestinians laban kina Yahya Sinwar at sa buong Hamas organization. Lumabas nga mga video footage kung saan makikita ang grupo ng mga dismayadong Gazan people na isinisigaw ang kanilang hinaing at pagkadismaya dahil sa di umano'y pagtakas ng Hamas leader. علوا عنا يا حماس! علوا عنا يا حماس! علوا عنا يا حماس! علوا عنا يا حماس! بالدم بالدولار! قاعد الدم بالدولار! وين الكهرب وين الغاز؟ وين الكهرب وين الغاز؟ احنا دفعنا ثمن تذكرة حماس ولا دفعنا؟ احنا دفعنا التذكرة. Hindi rin nakaligtas si Hamas Political Bureau Chief Ismail Haniyeh. Sa kasalukuyan nga ay naninirahan ito sa Qatar habang kinukontrol ang political side ng Hamas leadership. Panawagan ng mga nagra-rally ng mga Palestinians, kailangan nang umuwi ni Haniyeh sa Gaza dahil wala naman daw itong ginagawa sa ibang bansa, kundi ang pumapel lamang habang ang mga inosenteng tao ang nadadamay sa kaguluhan. Ilang mga video footage pa ngang lumabas kung saan makikita na sinisisi ng mga Palestinian sina Haniyeh at Sinwar sa patuloy na pagdanak ng dugo ng mga inosenteng tao. قول يا ابو العبد ابو حمزه الغابر من الشاطئ بقول لك انت اكبر عميل انت مشعل عميل نصهم بالارض الناس نصهم هاجين برا في الفنادق خايفين من اولادهم لان حماس من اولادهم في الشمال ودهم على الجنوب واحنا بنستنى ايش تساوي؟
وين كان حماس؟ وين سلاح حماس؟ وينكم يا قايم حماس؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. Noong ika-20 ng Pebrero, daang-daang libong mga Palestinians ang nagtitipon sa mga lansangan ng Jabalia at Rafah City, hindi para sumuporta kundi para sisihin at ipakita ang kanilang pagkadismaya sa Hamas at sa pamunuan nito. Tinawag din nilang magnanakaw sila Sinwar at Haniyeh at ipinagsisigawan na tigilan na ng Hamas ang pagkontrol sa Palestinian people. Sinisisi rin ng mga tao ang militanteng grupo na wala raw itong kakayahan para tulungan ang mga mamamayan sa Gaza sa epekto ng digmaan at sa patuloy na paglala ng krisis sa kanilang teritoryo. Ayon pa sa report mula sa channel na naglabas ng mga video footages na ito, pinaulanan daw ng bala ng mga miyembro ng Hamas ang mga taong nagrarally, kaya naman mas lalo pang nag-umapaw ang galit ng mga taong ito sa militanteng grupo. Sinabi ng IDF Arabic spokesperson na sa ngayon nga ay tila natatauhan na raw ang mga tao sa Gaza at tinatanggap na nila kung sino nga ba talaga ang totoong salarin kung bakit sumiklab ang trahedya na ito sa buong rehiyon. Bago pa man maganap ang mga kaguluhan, hawak na ng Hamas ang 140 square mile territory ng Gaza habang nasa ilalim naman ng kontrol ng Israeli forces ang karamihan sa mga paliparan at mga daungan na nasa border nito. Sa pagkontrol ng Hamas sa buong Gaza, gumagamit ito ng kamay na bakal at tila mga diktador na pinipigilan ang mga Palestinians na ipakita ang kanilang mga hinaing sa pamamagitan ng paggamit ng dahas. Sinasadya din umanong bumuo ng mga command centers at iba pang mga infrastructures ng Hamas sa pusod mismo ng mga civilian areas dahil alam ng grupo na ito na magdadalawang isip ang Israel para umatake sa kanila. Dahil na rin sa mga ganitong sitwasyon, marami sa mga Gazans, partikular na sa mga kabataan ang nakokontrol ng Hamas kung saan itinuturo nila dito ang doktrina na ang Israel ay masama at dapat wasakin. Bago pa man maganap ang digmaan noong October 2023, bagsak na ang ekonomiya ng Gaza. Ang pagsisimula ng giyera ay lalo pang nagpabaon sa teritoryo sa krisis at kahirapan. Ayon nga kay US President Joe Biden, malinaw na hindi raw kumakatawan sa Palestinian people ang Hamas. Sa katunayan, apektado nga ang mga sibilyan na ito dahil sa resulta ng terorismo na ginagawa ng Hamas organization. Para sa inyong reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe, i-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.